Noong bisperas ng bagong taong 2022, inilabas ng GMA Network ang mga teasers para sa mga bago nilang programa sa taong ito, kabilang ang Sangre. Avisala Encantadix, narito ang mga official at relevant updates tungkol sa pagbabalik ng pinakamalaking telefantasya sa kasaysayan ng Philippine television, ang Encantadia. Ang Sangre ay may full title na Encantadia Chronicles Sangre. Ito ay ayon mismo sa creator ng Encantadia na si Binibining Suzette Doctolero. But since hindi pa naman naipalalabas ang show, ang Sangre o Encantadia Chronicles Sangre ay working title o tentative title pa lamang. Meaning, hanggat hindi pa talaga ito napapanood sa TV, the title can still be changed. But in my opinion, it is already perfectly fine. Ang premise o brief description ng kwento ng Sangre ay unang nilabas sa press release ng GMA Network sa kanilang official website. Sinabing, Sangre is about a young woman who manifests magical powers not knowing that she is the only child of the goddess Danaya. Ang kwento ng Sangre ay tungkol sa isang dalaga na nagtataglay ng mahiwagang kapangyarihan at hindi niya alam na siya pala ang nag-iisang anak ng Diyosang Danaya. It has been subsequently confirmed that this goddess Danaya mentioned in the premise is the same as Sangre Danaya, who was played by Sanya Lopez in Encantadia 2016. I think this is the most important update na pinakahihintay ng lahat. Sadly, hindi muna natin maririnig ang Asnamon Voy Nazar ngayong 2022. As posted by Encantadia Saga, Encantadia is poised to make its official comeback on the first quarter of 2024. Last week of August, ang admin ng Myanmar-based Encantadia fanpage ay nag-message kay Suzette Doctolero about his or her worry na baka hindi na matuloy ang Season 2 ng Encantadia dahil ang cast ng Encantadia 2016 ay may kanya-kanya ng commitments, katulad ni Gabby Garcia aka Alena na napabalitang bahagi na ng isa pang Kapuso show. Nariyan pang si Solen Husaf aka Cassiopeia aka Ice Queen ay kumpirmadong buntis. Nag-reply si Doctolero at first time na reveal na ang next season ng Encantadia ay magaganap sa first quarter ng 2024. Ayon sa writer, and I quote, "There's going to be a new season of Encantadia first quarter of 2024. May mga fans na masaya sa confirmation na sa 2024 na ang pagbabalik ng mahiwagang kaharian, pero mayroon ding mga Encantadix na medyo nalungkot at nadismaya dahil 2 bagong taon na naman ang hihintayin para tuluyang magbalik ang Encantadia sa telebisyon. Ngunit, isa lang ibig sabihin ng pagkakadelay nito. Gusto ng GMA at ng creators ng bagong kabanata ng Encantadia ng sapat na panahon para ito ay mapaghandaan at mapaganda. Katulad ng ginagawa nilang paghahanda sa Voltes 5 Legacy na sa 2023 na ipalalabas. And in case you don't know yet, noong January 2022, ang creative at story development para sa Sangre ay sinimulan na. As early as March 2022, may napili na ang GMA management kung sino ang bibida sa Encantadia Chronicles Sangre. In a talk with Pep.ph, ibinahagi ni GMA Senior Vice President for Entertainment Lilibeth G. Razonable na ang napili nilang mag-headline sa Sangre ay isa sa kanilang mga homegrown artists. Ayon sa executive, ang napiling bagong Sangre ay mukha talagang Sangre. Beautiful, maganda ang physicality, agile for stunts and fight scenes, magaling umarte, at pwede siyang ihanay doon sa mga nauna ng Sangre. May mga rumors online na itong particular Kapuso actress na ito ang gaganap bilang anak ni Danaya. Sino siya? Si Bianca Umali. I think the rumors are true dahil pasok naman si Bianca Umali sa mga description na inilahad ni Razonable. But this will remain as rumors until the cat is officially out of the bag. Kasama ba si Glyza De Castro, Gabby Garcia, Sanya Lopez at Kylie Padilla sa Encantadia Chronicles Sangre? Ang focus ng kwento ng Encantadia Chronicles Sangre ay ang nawawalang anak ni Danaya, but it doesn't mean na hindi nakasama ang 4 na pangunahing Sangre na sina Pirena, Alena, Danaya at Amihan. Yes, you heard it right.
Although the character played by Kylie Padilla died in the middle of the 2016 series, kasama rin siya sa bagong kwento. Ayon kay Suzette Doctolero, and I quote, "Sa Encantadia Chronicles Sangre, magzi-zero in. Nandoon yung 4 na sangre, pero magfo-focus ako sa life story ni Danaya para mas makilala pa natin siya at kung ano ang nangyari sa kanya sa Encantadia after mabawi yung mga brilyante." If you're like me who is patiently waiting sa pagbabalik ng biggest television fantasy series in the history of Philippine television, don't forget to follow or subscribe for more updates about Encantadia Chronicles Sangre. This has been a Telefantasia Geek, Avisala Reed.